Alam niyo ba na sa Limasawa Island naganap ang kauna-unahang misa dito sa Pilipinas? Pero bago nga natin punta ng islang yon, dumaan muna kami sa MacArthur Shrine at sa San Juanico Bridge. Kaya naman sa video na ito, samahan nyo akong dayuhin ang Limasawa Island na kung saan dito naganap ang unang misa na nakasulat sa ating kasaysayan. Hindi nga maitatanggi kung gaano kaganda ang isla ng Limasawa Island mula sa napakalinis na dagat, sa mga tao na nakatira dito, at sa mga puno, mga halaman, mga hayop na nakita namin sa pagpunta namin sa islang ito. Kaya naman patuloy lang sa panonood at huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Tara, simulan na natin ang ating adventure. Nagsimula na nga ang aming ekspedisyon ngayong araw na ito, June 28, 2023 sa MacArthur Landing Memorial National Park. At sakto naman ako ay nag-long sleeve kasi alam kong may initan talaga ako for this video at ginagawa namin ito dahil kasama ito sa aming Pray the Land mission. Hey everyone, so we're here at the War Museum at Tacloban, Leyte. So this is a museum dedicated to MacArthur. So here is some pictures that we can see the tourist spot, the tourist destination here in Leyte. So there's Calangaman Island, there's the San Juanico Bridge, the Leyte Provincial Capital in Tacloban, Leyte, the MacArthur Landing Memorial, which is only placed there. And then here some pictures, my favorite Moron, and some, yeah, like that. And then, yeah, still pictures about the history. So, yeah, it's nice. It's nice here. Ang ating susunod na lugar, nandito tayo ngayon sa New Leyte Capitol, Palo West Bypass Road in Palo, Leyte. At nakikita nga natin dyan yung mga iba't ibang art and also statue na nagpapakita ng ating kasaysayan. Nakikita naman natin sa mga statwang ito, merong 4 na tao dyan. So ito ay dinaluhan ni Naraha Colombo at ni Siago na kalaunan ay nagpanday ng isang blood compact ng pakikipagkaibigan kay Magellan. So noong Abril 14, 1521, si Raha humabol ang kanyang asawa at humigit kumulang 400 na katutubong Pilipino ay bininyagan sa Kristyanismo. At ang isang seremonya na ito ay pinangasiwaan ni Father Valderrama. Mare, baka isa sa napangasawa. Yung Sheba, may sibuk. Pagbigan mo sa Hebrew. Pala no? Oh. Ngayon ko lang din nakita yan. Yung mapa. Alam nyo guys, sobrang namamangha talaga ako sa kwento ng ating kasaysayan. Especially nandito ako sa lugar kung saan nila pinreserve at iningatan ang ating kasaysayan. Kaya naman grabe talaga. Grabe ang pagkamangha ko, grabe din ang mga natutunan ko nung kami ay dumalaw sa lugar na ito at makita namin ang nakalagay sa ating kasaysayan. Lilisanin na nga namin ang lugar na ito at kami ay dadako na sa aming susunod na paroroonan. At kung naalala nyo nung bagyong Yolanda, binalita na merong barkong sumadsad sa lupa. Hey guys, so this is the barko na sumadsad noong nag-Yolanda dito sa Tacloban City. So ayan, kalahati na lang kasi kinatnan nila dyan kasi may mga tinayuan ulit ng bahay doon. Bali, tinira lang nila tong harapan para maging historical site dito sa Tacloban, Leyte. At ayan, memories galing sa bagyong Yolanda. Pwede pumunta tayo dyan? Binakura na rin nila. Ang susunod nga naming destinasyon ay ang San Juanico Bridge na kung saan ito yung tulay na nagdudugtong sa Samar at sa Leyte. At ito ay tinayo noong panahon nga ni Marcos. So, we also go here kasi to pray for this part of the Leyte. And ayan, nag-sightseeing na rin kami, nag-pictures and also, ayan, makikita naman natin yung magandang pagkakagawa ng bridge, guys. So, even though may dumadang malalaking sasakyan dyan, talagang matibay pa rin. At malapit na kami makarating sa terminal kung saan
sasakyan namin papuntang Limasawa Island. Pero bago yun, is may nadaanan kaming ganito guys. So ano bang tawag sa inyo nito? Sa amin kasi ginanggang yung tawag ko dyan. And yan yung saging na ginrilled, and then may margarine, and then sugar. So sobrang sarap nun. I really like it talaga. Ito na nga yung aming sasakyan papunta sa Limasawa Island. Alam niyo ba guys, yung nararamdaman ko nito, natatakot na akong sumakay sa mga barko or bangka. Kasi nung nag-Apid Island kami guys, nakasalubong namin yung malakas na unos. Tas grabe talaga yung waves. As in, feeling ko talaga matutumba na talaga yung bangka namin. Nakauwi naman kaming safe noon from Apid Island. At ito na nga, although medyo natatakot nga ako dito again. But ayun, nagpray pa rin ako na sana mawala yung takot ko sa heart. Kasi nga, syempre, gusto kong ma-enjoy yung scenery papunta sa Limasawa Island. At ayan, binigyan naman kami ng magandang panahon ni Lord. Wala gaanong waves, mga malalaking waves. So ayan, super happy ako kasi na-enjoy ko talaga yung mga gantong scenery na sobrang magiging memories ko na lang talaga. So ayan, nasa likod ko si Tito Mai, and then kasama din namin sila Pastor Melvin, and then ayan, madami kaming kasama guys, and then ayan yung aming posisyon kasi nasa ilalim kami, kaso sabi, nag-request kami kung pwede kami umakyat dun sa may bangka. So ayan, pinayagan kami, and maganda yung view, mas okay yung view, kaya na-enjoy ko talaga. E di syempre, feel ko na naman ang magandang scenery, kaya nag-video na ako kasi gandang-ganda na naman si ate mo girl. Syempre, hindi pa palampasin na mag-picture, mag-video for this beautiful scenery. At sa oras na nga na ito, touchdown na natin ang Limasawa Island. So, ayan, nakasakay kami sa tricycle kasi we are going to the place where the first cross or the first mass is nangyari dito sa Limasawa Island. So, hindi na namin nilakad kasi kailangan din namin makauwi. Hindi kami pwedeng magpagabi dito kasi may mga itinerary pa kami after this. So, ayan, kailangan na naming bilisan. Kaya nag-tricycle na kami, and then, ayan, sobrang pataas, pababa yung daan dyan, guys. Pero ang ganda. Parang feeling ko magiging island girl ako pag dito ako nakatira. Syempre, kasi Limasawa Island nga. Pero ayun, I really like the vibe, and also the, what do you call this, the fresh air, and the green trees, and also yung mga tao dito kasi ayun, nag-smile sila kapag dumadaan kami. So, sobrang welcoming naman nila. May daan din dyan. Ayan yung step na dadaanan dapat po natin. That's where the first mass was placed. Wow! So nice! Oh my gosh. The history's been saying hi to me. And then dito sila yung nag-hold ng yung first mass. Ayun. Tapos mula rito, ayun, nagpunta nga sila sa Cebu. Taba Cebu. Ito na part. Ayun. So doon sila napatay. Lapu-lapu. Mula rito. Pero nakapag-hold agad sila ng dito, mass Gathering. Kaya parang ang yung natuklasan nila ang Philippines eh. Ibig sabihin ay ito yung unang lugar na natuntungan nila nung na-discover nila ang Pilipinas. So mula rito, ayun, lumaganap ng Catholicism sa buong Pilipinas. Ito ang first kumbaga Dito talaga dinala. 1521. Ang atin lang ipag-pray yung yung hindi lang. After nga namin mag-pray sa lugar na ito, so ay nag-picture na kami, and ayan, sinulit na namin yung chance na makita yung lugar na ito. At dito rin sa Limasawa Island, merong kaibigan si ma'am, or naging ka-classmate niya nung college siya. So pupunta tayo doon kasi meron siyang resort, and then siya yung manager doon, and we were invited to go there. So ayan, tara, tingnan natin yung magandang resort dito sa Limasawa Island. This is the resort of my mama's schoolmate. So we were invited to go here. Ang ganda. So nice. Yeah, we're going to visit them. To eat also. Sobrang taas ng Then here I am walking
beautiful resort in Limasawa Island. They have white sands. You know, the sands are so white, whiter than whiter. Wow, flowers, so nice. May kubo, may flowers pa. That's my mama and papa. Wow. So pretty. So gorgeous. Oh, wow. So beautiful here. This place is so amazing, extravagant. Wow. Ganda ng lugar. Oh, mga cottage. Yan oh. Ang ganda ng view. So this is the mandatory video taking. So talagang kung saan ako pumunta, dumayo. Nung ako'y nagbakasyon dito is talagang nagtitake ako ng video and pictures. Kasi for memories nga naman at hindi na natin maibabalik. So memories na lang yung may iwan sa atin. At kitang-kita nyo naman guys, nasa puti pa sa akin yung white sand dito sa Limasawa Island. And yung dagat kung gaano kaganda. At ito na nga yung aming lunch. So freshly catch pusit ng restaurant or nung resort bar, and then may fish din po dyan, and ayan, kain tayo and enjoy the beautiful view dito sa Limasawa Island. Namin mag-lunch is paalis na rin kami sa Limasawa Island dahil may iba pa kami pupuntahang lugar. Paalam na lugar ng Limasawa Island, sobrang nag-enjoy ako talaga. Ito yung isang memories na hindi ko malilimutan sa aming pag-praying the land mission. So ayan, babalik na po kami sa boat and then babalik dun sa aming pinanggalingan and then didiretso na kami sa province of Southern Leyte. So dun tayo didiretso. At hindi ko na gaano na videohan yung ibang pinuntahan namin guys or yung ibang scenery here kasi medyo malaki na yung gig natin. So ayan, talagang nagte-take na lang ako ng few clips ng mga pinuntahan namin and hindi na nag-take ng video na nandito ako. Sumakto pa nga guys, ang pagpunta namin dito is may piyesta ata, yung may sineselebrate sila kaya nandito yung mayor, nandyan madaming tao sa may parang nila, field nila. Pauwi na nga kami at duman kami dito sa Pagatpat Restaurant sa Matalom, Leyte. At may binili kaming mga pasalubong and then foods. And meron din kasi sila dun Salvaro chips and sobrang sarap nun guys. At yung pinapakita ko guys is yan yung mga tinik sa dagat. So kung taga-dagat kayo alam nyo yan. Kasi siya parang kasama siya sa mangrove. So yan yung mga punong tumutubo sa dagat guys. At low tide or hubas pa ngayon. And pag tumaas naman yung dagat is hindi na natin makikita yung mga tinik-tinik sa ilalim. So ang ganda kasi kubo siya at ang ilalim ay dagat. So normal siya sa probinsya namin at dahil yung bahay nga namin ay ganito din yung posisyon like nasa taas din ng dagat. So normal na namin siya nakikita. Pero dito sa Luzon hindi siya gaanong normal to see bahay kubo na nasa taas ng dagat. So sobrang ganda ng view guys. Oh. And I like the ambience of the resto. And sa pag-uwi nga namin is may mga nadaan kaming restaurant at nagkain na rin kami dyan. At ito yung tatlong tao na kilala sa Palompon, Leyte. So nag-take lang ako ng video para may memories ako bago kami umalis ulit niyan. And then nag-buy kami ng Salvaro para magpasalubong, para mapasalubong sa mga tao na pag-uwi namin sa Luzon. So ayan, kasi sobrang sarap niyan guys. Ang sarap din yung ibaon, masarap niyan kainin anytime, anywhere you go. Para naalala mong mag-isa ka.
Kasi wala kang kaparit. At syempre, bago tayo umuwi guys, is ayan, kain na ulit tayo ng ihaw-ihaw dito sa park sa Leyte. So ayan, si Daddy Jonas. So, mga kamag-anak namin and bonding time. Kasi uwi na rin kami pabalik ng Laguna and I'm gonna miss them so much. So, it's uncommon or I don't usually post videos of me singing, but this is us worshiping and also thanking God sa natapos namin prayer mission, praying the land. And ayan, dito na rin magtatapos yung video ko guys. It is to give God the honor and glory na binigay niya sa amin sa aming mission days 2023. So yun lang, bye bye, see you on my next vlog. God bless.